Hello collective, love reading po tayo. Silipin lang natin ano ba tong mga energies regarding your connection right now. Okay, for sure hindi po makaka-relate, magre-resonate ito sa lahat kasi collective reading lang ito. So, just take only what resonates. Maaaring sa iba tapos na, maaaring sa iba mangyayari pa lang or nangyayari sa kasalukuyan. Okay? This could be energy mo or energy ng person na kakonect mo. Okay, maraming salamat sa lahat ng nag-like, follow, subscribe, sa mga patuloy na sumusubaybay. Grateful po ako, malaking tulong yung mga like, shares, comments ninyo, mga stars. Super thanks, yung mga hindi nag-i-skip ng commercial sa mga videos ko. Pati na rin yung mga nag-join ng subscription and membership. Pati na rin yung mga nag-a-avail ng private reading. Private reading, tignan nyo na lang nakasulat sa screen or sa description or sa pinakadulo nitong video. Okay? Wait lang guys ha. Latag lang natin. Okay. Medyo puno yung screen natin. Pagpasensyaan nyo na. So, ang nakikita ko dito, ang issue ninyo ay yung mga differences ninyo. Incompatibilities ninyo netong person na to. Okay. Siguro marami na kayong hindi nagugustuhan sa isa't isa. Ibig sabihin, pwedeng hindi na nag-workout yung connection, pwedeng nag-aaway na kayo, or ang dami nyo ng past away, yun nga, yung mga differences. So, nakikita ko dito in the past or recent past, parang nagdededmahan kayo. Sa side ng person mo, feel niya, hindi pwedeng wala na lang pakialaman or pwedeng wala na siyang pakialam or ikaw yung walang pakialam, parang gano'n. Okay? Interchangeable yung mga energies dito. Kung magkapalit man, bahala na po kayong umintindi kasi hindi naman po ako psychic at hindi naman ko alam yung mga kwento ninyo, eksaktong mga kwento ninyo, energies nyo. So, bahala na kayong mag-connect. Basta ang nakikita ko dito ay mga pagtatalo ninyo, pag-aaway ninyo, yung mga differences ninyo, yun yung issue. Pwedeng matagal na kayong ganyan, nagkakaroon na kayo ng, ibig sabihin, hindi na ganun ka-okay, kagaya nung dati. Pwedeng dito sa side ng person mo, may mga nagawa rin kasi siyang atraso, kamalian sa'yo eh. At some point, parang na-realize din naman niya yung mga mistakes niya or alam niya, aware naman siya. And at some point,
gusto rin naman niyang, nagkaroon din naman siya ng ano, parang feeling na gusto rin niyang ayusin or ma-improve pa or ituwid pa yung nagawa niyang mali, kung ano man yun, no? Tapos dito naman sa side mo, pwedeng ano, ego and pride naman. Okay, so syempre ayaw, parang nagkaroon din ng issue sa kung sino ba yung mag-a-adjust, magpapakumbabaan, parang gano'n. Pwedeng sa side mo, parang ayaw, ewan ko kung pwedeng sa side mo, ayaw mo naman ng lagi na lang na ikaw na lang yung nagpapakamartir o nagtitiis. So, siguro, at some point, sa side mo, pwedeng pinairal mo rin yung pride or ego mo. Okay? O nasaktan ka, parang ganun. Okay. And itong person mo, hindi rin naman niya ina-expect na ganun yung mangyayari. So, may mga bagay dito, totally hindi naman niya pwedeng nawalan na lang din siya ng control kasi siguro parang nagre-react na lang din siya based on sa ano yung reaction mo rin sa kanya. So, hindi naman lahat yan ine-expect niya na, okay, hindi niya ine-expect na ganito pala yung mangyayari. No? So, may mga ganun din naman. Hindi man lahat sinadya niya. So, yun lang naman din yung nakikita ko dun sa side ng person mo. So, parang pwede rin naging pabaya siya at some point, careless. Kasi iniisip niya na, okay, andyan ka naman lagi or anytime naman, pwede ka niyang balikan or pwede mo siyang balikan. Alam mo yung parang, siguro nakampante lang din siya na, okay, nandyan naman tayo para sa isa't isa palagi. Or nandyan naman yung ikaw palagi para sa kanya. No? Parang ganon. And you are trying your best para lang ayusin sa side mo, nakikita ko. Oo, andyan yung nagtiis ka, nagpasensya ka, nag-sacrifice ka, kaya siguro dumating din yung point na, syempre, na pagod ka na rin siguro, and pinairal mo na rin yung ego and pride mo. And syempre, yung isa, parang ano yun para kayong, pagka pride ang pinairal ng isa, syempre, isa ganun din. No? So, pwedeng ganun yung nangyari. Pero dun sa side mo, nakikita ko na gusto mo namang ayusin, or at some point, kung past na yan, tinry mo rin naman na ayusin. Kumbaga, gusto mo rin naman na magkaayos kayo ng person mo. Kaya lang, ang dami nyo na talagang mga ang dami ng differences dito. Okay? Tapos dun sa isa dito, pwede rin kasing may mga nakaka-influence. Hindi ko alam sa side mo kung may mga nagpapayo rin ba sa'yo or may nakakapansin na family, friends. So, pwede kasing may mga other factors din na nakaka-influence din sa'yo. No? Kaya sabi ko nga, pwedeng may mga nagbibigay ng opinion tungkol dito sa mga problema ninyo as mag-partner, mag-jowa, mag-asawa. So, pwedeng dun sa side mo, medyo na ano ka rin, baka kasi nakikinig ka rin dun sa mga sinasabi ng iba. Kasi parang may mga third party situation dito sa side mo Yung third party, hindi laging kabit yun, ha? Pag sinabing third party, pwedeng yun yung iba pang factors outside of your relationship na yun yung nakaka-influence sa'yo or sa partner mo or sa situation nyo or connection ninyo. Okay? It could be a person, kadugo mo man yan, hindi, or third party, sa third party. Person, situation, or iba pang ka-connect. Tapos itong person mo, parang naging reluctant na rin siya na ewan ko, kung parang binigyan din naman niya ng time. Hindi ko alam kung naghihintay din naman siya sa'yo. So, pwedeng nag-hesitate na lang din siya na
na mag-initiate. Hindi ko alam, no? Pero para kasing dito sa side ng person mo, merong pressure or hindi ko alam kung time pressure or naghihintay siya or binigyan, siguro parang binigyan ka lang din niya ng palugit or naghintay din siya sa'yo, parang ganun. Para basta parang naghihintay din ng time. Binigyan ng time or naghintay. Yun din yung nakita ko sa side niya. Okay. Or parang feeling niya ba, sa side ng person mo, feeling niya ba too late na? Kasi parang may ganun eh. Parang may energy dito sa side ng person mo na feeling niya too late na eh. Kuha pa tayo ng cards. Meron din kasing mga selfish dito, hindi ko alam. Nagpaka-selfish. Or matigas ang ulo, ma-pride, ma-ego. Oo. Meron talaga lakas ng energy dito ng yung nawawala na ng galangan sa isa't isa, nawawala na yung nawala na yung respetuhan, nawala na yung give and take. Nagkaroon talaga ng disconnection, trust issues. Okay, so pwede may Gemini, Capricorn, Virgo. Okay, pero nakikita ko ikaw, tinry mo pa rin mag-stick dito sa connection kahit ganun yung naging partner mo, itong kakonect mo. Kasi itong person mo parang meron din siya ditong parang wala na siyang pake or namanhid na rin siya, hindi ko alam eh. Or hindi siya nag-show ng kanyang emotion. Tapos ikaw, nahihirapan ka, nag-i-struggle ka dito sa relationship ninyo. Tapos parang ikaw pa yung working hard, trying hard. So parang nga sa'yo exhausting na, struggle talaga para sa'yo. So ikaw din, siguro at some point napapagod, nahihirapan ka na rin. Kahit sabihin mong mahal mo or minahal mo yung tao, gusto mong ayusin, pero alam mo yun, nakakapagod eh. So maybe dumating din sa time na kung nung una puro emotions mo yung pinapagana mo, parang ngayon mas wise ka na eh. Mas pinaiiral mo na dito yung logic. Yung pagiging analytical mo, mas matalino ka na. Okay, siguro napagtanto mo na rin. Napag-isipan mo na rin yung mga bagay-bagay. Hindi ko nga rin alam kung nakapag-decide ka na rin. Tsaka itong person mo, parang dami na nga niyang, pwedeng marami na siyang atraso or kung hindi man marami, may nagawa siyang atraso, pero parang walang ikinatanda tong person. Yan din ang problema sa kanya eh. Kulang siya sa commitment, kulang siya sa effort, kulang siya sa time. At yung parang pwedeng paulit-ulit, hindi nagmamature. Sabi ko nga, instead na matutunan yung mga mali, parang imbis na magmature, paurong. Okay. So at some point, naisip na rin niyang iwan ka or hindi ko alam. Or bumitiw na ba siya emotionally? Parang oo, sa side kasi niya parang may disconnection. Parang may energy ng bumitiw. Okay, for this person, pwedeng hindi, pwedeng para sa kanya, hindi pa tapos, or yung, ewan ko, not sure kung, pwedeng ang nasisense ko, hindi na rin siya nag-e-expect if ever. Kung magkaroon ng closure, okay. Pero pag hindi, parang,
ang feeling ko dun sa person mo, kung hindi man magkaroon ng closure, di yun na yung closure, parang yun na yung sign. Parang ganun yung nade-detect kong energy sa kanya. Ulitin ko, kung magkaroon ng closure, good. Okay, may closure. Pero kung hindi rin dumating na magkaroon ng closure sa inyo, parang okay na lang din sa kanya, yun na yung closure. Parang yun yung napipil ko. Ikaw, gusto mo na lang din siguro ng freedom. Gusto mo na lang din ng freedom. Kasi nga, ikaw na rin lang naman yung napagod dito. And binibigyan mo na lang din ng, siguro, self-love, self-care, binibigyan mo na lang din ng dignidad, respeto na lang doon sa sarili mo. Parang ganun. Yun nakikita ko dito eh. Hindi ko nga alam kung married na kayo kasi may hierophant dito. Baka iba sa inyo, kinasal na kayo. O kasal kayo dito sa person na to. Okay, despite the marriage. Yan. And ikaw siguro, mas nagpapaka-strong ka na lang. Ganun na lang yung nakikita ko eh. Mas nag-aano ka na lang siguro, focus ka na lang sa sarili mo. Yun nga yung nakita ko, self-love, self-respect eh. At saka alam mo, nakikita ko dito sa person mo, yun nga eh, sabi niya, kung babalik naman kayo sa isa't isa, di babalik kayo. Ganun yung napipil ko energy sa kanya kanina pa eh. So, wala akong nakikitang energy na maghahabol tong person mo. Okay? Wala akong nade-detect na maghahabol siya. And feeling mo, hindi mo na rin deserve tong person na to. Hindi nyo deserve yung isa't isa. Yun yung nakikita kong feeling mo dito. And nakikita ko may mga plans ka para sa sarili mo. Hindi ko alam kung ano pa tong ibang plans mo. Kung meron ka rin bang pinaplano para sa connection ninyo. Pero nakikita ko dito ay mga plans mo. Nakita ko talaga nagbago na tong person mo. Pero parang may mga lessons, may mga naturuan mo ng leksyon tong person na to. Dami niya natutunan sa'yo, sa naging connection ninyo. Kaya lang siguro talagang ganun lang siya katigas ng ulo para, or hindi ko alam kung ma-pride or ma-ego, para baguhin yung sarili niya. And parang nakikita ko nga, mas lalo siyang nagiging worse. And nakikita ko, wala ka talagang mai-expect na pagbabago sa side ng person mo. Kaya ikaw, nakikita ko, mas nagpo-focus ka na lang, nagsisimula ka uli para sa sarili mo, nagiging positive ka, optimistic ka, kung ano na lang yung darating sa'yo, parang ganun. Pero parang dito sa person mo, open siya eh. Nakikita ko open siya. Kung babalik ka, kung magkakaayos kayo, yun nga yung sabi ko. O kung magkakaroon man kay closure or hindi, come what may. Yun na nakikita ko sa kanya. Kasi parang iniisip niya, lagi ka lang naman nandyan. So, pwedeng siya lang talaga din yung problema eh. So, iniisip nga niya, dyan lang naman to si person. Anytime pwede yan bumalik sa akin. Anytime pwede naman akong bumalik dyan. Parang ganun napifeel ko. May pagka to? May pagka mataas tingin niya sa sarili niya or mataas ang pride niya. Oo. Self-centered. Hindi ka naman parang feel mo na degrade ka, naliit ka sa sarili mo, nawalan ka ng dignidad dito sa connection ninyo. Yun naman yung naging epekto sa'yo. Kaya nga tuloy parang at some point na feeling mo parang ano ba kulang sa'yo?
Parang at some point na feel mo unworthy ka, pero nung huli na realize mo na siya talaga yung problema and hindi ikaw yung may problema, and deserve mo ng mas better treatment kaysa sa nare-receive mo dito sa person mo. Yun nga lang kasi nakikita ko dito, pwedeng ikaw kahit you're trying your best to move forward, kaya lang pwedeng feeling mo na-stuck ka rin dito. Kumbaga, it's been a long journey para sa'yo. Maaaring at nung una nahirapan ka rin. Or maybe ngayon, pwedeng nahihirapan ka pa rin. Struggling to move forward. Pero tinatry mo yung best mo. Sa'yo nagkaroon na ng realization eh. Okay? Pero itong person na to, alam niya sa sarili niya na hindi ganun kadaling makahanap ng katulad mo kung ano yung mga ginawa mo sa kanya, na binigay mo yung pagmamahal na pinaramdam mo, pinakita mo sa kanya. Alam niya alam niya na na mahal mo talaga siya, and hindi ganun kadali makahanap ng kapalit mo. Kaya lang hindi ko alam ano ba umiiral dito. Kasi nga may may pagka-conceited, ma-pride ito. Nakikita ko talaga, asub na wala ako nakikitang signs na babalik siya sa'yo. And nakikita ko yung parang mga susunod na mangyayari sa kanya, instead na mag-improve siya, mas lalo pa siyang magiging worse. Wala, no progress dito sa person mo. Nakikita ko walang magandang changes. Pero this person is slowly moving away, or slowly, although hindi pa rin to totally naka-move on. And nakikita ko, wala rin naman itong iba pang lilipatan na person na mas better sa'yo. So, nakikita pa rin niya na, sabi ko nga irreplaceable ka. Pero hindi ko alam ano pa talaga yung nangyari. Bakit kayo nagkaganito? Okay? Pero ang nakikita ko dito is, hindi naman siya yung, para sa kanya, hindi pa naman siya sarado. Kumbaga, nandun pa rin sa kanya, nandun pa rin yung, iniisip niya pa rin yung possibilities na one day, magbabalik kayo or magtatagpo kayo or andyan ka lang naman. No? Yan. Yun lang yung nakikita ko dito. Pero ikaw, pwedeng tinalikuran mo na siya, iniwan mo siya, o nilayasan mo na rin siya Kasi nga, nagkaroon ka na rin ng realization dito. Kaya lang, ewan ko, parang agaw-agaw ka rin nagkaroon ka rin ng, dumating ka rin sa point na nahirapan kang mag-decide. Or at some point, umasa ka. O maybe in the past, umasa ka na baka may remedyo pa, baka magkaayos pa kayo. O, yun nga, pwede ngang issue nga kasi talaga dito sa inyo is pride. May timing na lumitaw dito. Siguro, kung yung iba sa inyo undecided kayo, baka kailangan lang bigyan nyo ng time. Kasi may parang period dito ng mga 6 months na palipasin nyo lang muna, and let's see kung ano yung mangyayari. Parang ganun Okay? Pero talaga nakikita ko is conflict, disconnection. Okay? Kung hindi naman to permanent breakup, pwedeng lang yan. Baka mag-lie-low kayo sa isa't isa, or yung ma-disconnect kayo ng mga ilang months.
Kasi nakita ko dito parang magkakaroon ng matinding away or nagkaroon kung past na ito. Hindi ko alam kung past ito or present sa inyo. Ayan, no action, no movement. So, nakita ko wala walang magaganda pang changes. Pwedeng na-stuck. Pwedeng kayo pareho ko din kayong na-stuck At saka parang may ghosting dito, pagiging tahimik, disconnected, walang communication. Oo. Kumbaga nagkaroon kayo ng burnout sa isa't isa. Siguro nga kasi sa dami na ng mga away ninyo, indifferences ninyo, yung mga diferensya ninyo. So, it's best na talagang mag-disconnect kayo. Pero nakikita ko dito kasi period ng 6 months. So, tignan natin. Kayo nang mag-comment dyan. Balikan nyo na lang po kung ano mangyayari sa next 6 months. Okay? Yung mga signs dito, ang dami. Pero, banggitin ko na lang yung malalakas ditong energy. May Gemini. Aquarius. Capricorn. Libra. Ano pa? Libra. Merong Aries, Leo, Sagittarius. Merong Virgo. At saka Leo. At saka Taurus. Okay, so yan. Sana makatulong sa inyo itong reading. At nakaresonate kayo. Don't forget to like, follow, subscribe, pa-like and share. Babush! And kung balak nyo pong mag-book or mag-inquire ng personal readings ko, basahin nyo lamang po itong nakasulat sa screen or yung nakalagay sa description.